Panginoon po naming Yahuwah, banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, narito po muli ay yung mga tinawag at pinili upang makasama sa napakakunting labi, sapagat alam po namin na hinahanap mo ang ganitong tunay na pagsamba. Kaya sinasamba po namin, pinupuri po namin, at dinadakila namin po ang iyong napakabanal na pangalan. Narito kami, naghahandog kami ng maraming pasasalamat bilang bahagi ng aming pagsamba sa iyo, bilang pagpuri namin sa iyo bilang Diyos. Pagsambang hinahanap mo sa bawat sa amin. Narito kami, nagtitipon sa harapan mo, sapagkat naghihintay din kami ng pagpapala mo. Naghihintay kami ng biyaya mo sa bawat sa amin. Narito po ang bawat isa sa aming magkakapatid. Dumaraan kami sa matitinding pagsubok sapagkat hindi mo kami mahal. Ang totoo, mahal mo kami. Kaya alam po, tinitingnan mo ang aming puso. Tinitingnan mo kung kami manganganlong sa iyo. Tinitingnan mo kung gaano kami katapat sa iyo. Ama namin, nandito kami kaya lumalapit kami sa iyo. Naghahandog kami ng aming pasasalamat kahit na dumarang kami ng pagsubok. Hindi kami magtitigil sa paglilingkod sa iyo. Hindi kami titigil sa pagpuri sa iyo. Sapagkat ito po ang panata namin sa buong panahon ng aming buhay. Ang kailangan ka po namin sa aming buhay, Ama. Kaya kapag ganitong nasa pagsama namin, pumapayapa po ang aming kaluluwa. Nagkakaroon ng payapaan ng aming puso sapagkat sumagal itong pagtitipon, nakakasama ka namin. Ama naming banal, tulungan mo sana kami. Makatagal kami sa aming paglalakbay, patungo po sa aming kaligtasan. Maging basbas mo sana sa amin aming pagsamba. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, samahan mo kami. Isugo mo sana sa amin sa kaligitnaan ng aming pagsamba, maging sa aming puso, ay iyong banal na Espiritu upang kami aliwin sa aming kalungkutan, upang kami tanglawan sa aming pag-aaral ng iyong mga katotohanan, upang kami maging ganap na mga alipin mo, karapat dapat na magtango ng kaligtasan na ipinangako mo sa amin. Kapag pinanghihinaan kami ng loob, tulungan mo sanang maalala ka namin. Ipadama mo sa amin na paramdam ka mo na may pangako ka sa amin na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami hayaan mag-isa sa aming paglakbay. Kaya pag ganitong dumarating aming pagsamba, tulungan mo sanang maging banal ang aming paglapit sa iyo upang ang basbas mo at pagpapala kami po ng bawat isa sa amin. Sa aming pag-aaral, pangunahan mo sana kami, ituro mo sana sa amin iyong kalooban upang matuto kami. Mabawasan po ang aming kamangmangan sa iyong kalooban upang maganap po namin lahat ng mga bagay na inuutos po sa amin. Sa ganitong paraan, mapuri po namin ay iyong banal na pangalan. Umaasa din po kami na babasbasan mo po ang aming handog. Pagiging dapatin mo po ang aming pinagsimpan upang maging ganap po ang aming pagsama namin sa iyong umaga. Maasa kaming matibay at sumasampalatayang tinanggap na po namin ang lahat ng aming hinihingi sa iyo. Laki po ng kapatawaran ng aming maraming pagkukulang at kasalanan sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas, ang Panginoon po naming Yahuwah sa Kristo. Amen. Siyang kasalanan ng ating mapagkuya, tayo ay sumamanan sa mabuting gawa. Ang alay na iyan
magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay patuloy na inaawaan ng Panginoon Diyos kung kaya tayo ay muli na sa pamamagitan po ng ating virtual na pagsamba ay pinagsasama-sama niya tayo sa iisang layunin. Hindi para bigyang kapurihan ng tao, hindi para hangaan ng sino man tao, kundi para ating luwalhatiin, parangalan, pasalamatan ang ating Diyos na si Yahuwah. Kaya ang ating pong pagsamba nakasentro sa Panginoon Diyos, hindi sa kanino paman. Mga kapatid, sa gitna po ng kaguluhan, ang pag-ibig kay Yahuwah na ating Diyos, ang tanglaw ng pag-asa sa ating po na gumagabay tungo sa mas maliwanag na bukas. Yan po paksa ng ating leksyon. Habang tumatanda ang mundo, ay ating nasasaksihan ang malaking pagbabago sa mga paniniwala po ng mga tao na nagdudulot ito ng pagtatalo sa mga tao maging sa mga taong mambabatas. Maraming ideolohiya po at pananaw ang lumalaganap sa mundo na ang isa po'y katulad po ng gender dysphoria. Ano ibig sabihin po ng gender dysphoria? Yan po ay isang kondisyon ng tao ay hindi ho masaya sa kanyang kasarian. Kung siya ay lalaki, gusto niyang maging babae. Kung siya naman ay babae, gusto niyang maging lalaki. At mayroon pang iba't ibang katawagan diyan sa mga tao na may iba't ibang gender na problema. Meron din tayong tinatawag na systematic racism at saka yung wokeism. WOKEISM at iba pa. Ibig naming ipaalam at ipaliwanag sa inyo ang ibig sabihin po ng wokeism. Nang ibig sabihin, ito'y likas na lohika ay yan ang wokismo sa Tagalog ay ang layunin nito ay sirain, wasakin ang buhay ng mga tao sa parehong gender o kasarian o ng mga taong kabilang sa iba't ibang lahi na kung kailangan ang lahat ng mga tao sa bawat edad ay maapektuhan nitong tinatawag na wokism o kaya yan nga po yung tungkol sa iba't ibang mga sitwasyon sa kasarian ng tao. Di ba? Kaya ang iba, sila'y nilikhan na taong lalaki, gustong maging babae. Ayaw nila sa kanilang sitwasyon. Yun namang iba ay babae, gusto naman nilang ang kanilang maging gender ay magiging lalaki. Alam niyo, yan po'y ipinagpauna na ng Biblia. Mabuti basahin natin itong nakasulat sa Isayas. Pakinggan po natin ang ating babasahin ay nakasulat. Ito iniliwat lang sa wikang Pilipino galing po sa easy version of translation of the scriptures. Ito'y magiging napakasama para sa mga taong tinatawag na mabuti ang masasamang bagay. Mabuti na yung tayo nilikhang lalaki. Pero para sa iba, hindi mabuti yon. Ang mabuti sa kanila, gusto kong lalaki nga pong kasarian ko, pero ang damdamin ko babae. Sabi ng Biblia, tinatawag na mabuti ang masasamang bagay. At tinatawag nilang masama ang mga mabuting bagay. Sinasabi nila ito ay liwanag kapag madilim. At sinasabi nila madilim na kapag ito'y liwanag. Sabi nga nila, ang mga mapait na bagay ay matamis. At sabi nga nila, ang matatamis na bagay ay mapait. Magiging napakasama ng mga tao na nag-iisip na sila ay matatalino. Iniisip nila na sila ay napakatalino. Mga kapatid, yan ay talata na nagtuturo sa atin na ang mga tao ay magkakaroon ng baliktad na kaisipan o pag-iisip na ang kanilang pagturing sa dilim ay liwanag at ang liwanag ay dilim. Ang sabi pa nga nila, sabi sa ating nabasa diyan, mayroong taong nagsasabing ang mapait na bagay ay matamis at ang matamis na bagay ay mapait. Sabi sa 21, magiging napakasama na mga taong nag-iisip na sila'y matatalino. Parang higit pa sila sa Diyos kasi. Di ho ba? Nilikha tayong lalaki, hindi tayo lalaki.
Nilikha kayong babae, di dapat maging magpakababae. Ang sabi, napakasama ng mga taong nag-iisip na sila'y matatalino. Iniisip nila na sila ay napakatalino. Bagay na hindi naman totoo. Di po ba, mga mahal na kapatid? Kaya sa lalo nating ikaiintindi nitong salitang wokismo, basahin natin ang isang referensya natin sa wikang Ingles na ito po'y atin nang isinalin sa wikang Pilipino sapagkat tayo ay nasa pagsambang sa wikang Pilipino. Dito po sa Independent Institute by Victor Davis Hanson sa wikang Ingles, pero ito'y babasahin na natin sa Tagalog. Ito nakasulat. Ang ideolohiyang ito ay, yan nga ang wokismo, ay humantong sa societal chaos. Kagulo-gulo ang lipunan at pagkalito habang ang mga tao ay nahihirapang tanggapin ang mga pagbabagong ito. Hindi ba totoo yun? Ang mga pagbabago sa panahon natin sabi nga, hindi matanggap ng tao. Isipin ninyo, lalaking lalaki, umaas ang babae. Babaeng babae, pero umaas ang lalaki. Ang sabi nga sa ating binasa ng referensya, ang sabi, nalilito yung mga tao. Nagbubunga ito sa isang societal chaos. Di ho ba? At nahihirapan ng mga tao tanggapin ang mga pagbabagong ito. Talaga naman di ho ba? Ngayon, ang pagpapalit ng mga tradisyonal na moral at ang paglaganap ng mga bagong paniniwala ay nakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo. Totoo po yun, mga kapatid, di ho ba? Ngayon, habang tumatakbo ang panahon, sapagkat yun na nga po ang nangyayari, di ho ba? Mga iba't ibang mga paniniwala at gawain ng mga tao nalabag naman talaga sa kalooban ng Panginoon Diyos di ho ba? Ang tao nalilito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tuloy pa natin. Mahalaga na hindi lamang malaman natin kung ano ang mga ito, ngunit malalim na maunawaan ang mga pagbabagong ito upang makapagtagumpay tayo sa pagbabago ng panahon at kaisipan lalo na ng mga kabataan. Kasi yung mga kabataan, kung ano yung kanilang mga nakikita sa telebisyon, di ho ba? Isipin nyo ngayon, pagka tinignan ninyo ang ating pag sinubaybayan nyo sa telebisyon, meron pa po diyang mga commercial Lalaki sa lalaki, naghahalikan Di ho ba? Sa telebisyon po yan. Kung walang parental guidance, ang isipan ng mga kabataang ito, ang musmus na isipan at inosenteng isipan ito ay maiimpluwensyahan po ng kanilang nakikita sa telebisyon, maging sa pisikal na gawain ng mga tao. Naglalakad sa kalsada, holding hands, lalaki sa lalaki. Kumikimbot-kimbot pa, lalaking lalaki. Di ho ba? Tuloy natin ang pagbabasa. Ito nakasulat. Habang mas naunawaan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating lipunan, mas may kapangyarihan tayong maglakbay sa mga kakomplikaduhan ng ating mundo. The more we understand po, di lalo nating, sabi nga, magiging matagumpay tayo sa ating pong pagtrato sa mga nangyayari sa paligid po natin. Kaya understanding talaga, mahalaga po Di ho ba? Ang pagtanggi sa mga tradisyonal na moralidad sa buhay ay humantong sa isang pagkasira ng lipunan. Ibig sabihin, yung tanggihan natin kung ano yung katotohanan talaga. Lalaki ako, babae ka. Yun ang tradisyonal. Anong dapat na maging moral? Iti umasta kang lalaki, umasta kang babae. Di po ba, mga kapatid? Alam nyo, pagka yun ay ating pong tinanggihan, masisira ang lipunan. Sabi sa ating binabasa na referensya natin. Tuloy natin. Ang pag-usbong ng mga bagong paniniwala ay humantong sa isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan at pagkabalisa habang ang mga tao ay nagpupumilit upang matukoy kung aling mga paniniwala ang yayakapin. Litong-lito ang tao. Dapat ko bang tanggapin yan o hindi? Kaya ang tao nalilito Kaya kung walang guidance ng Bible o ng Holy Scriptures o sa mga salita ng Diyos, malilito talaga ang tao. Tuloy natin. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagkaunawa sa mga ideolohiyang ito,
maaari nating mabawi ang kontrol at hubugin ang ating kinabukasan. Ang pag-unawa sa ating kasalukuyang sitwasyon ay makakatulong sa atin na gumawa ng mga desisyong makabuluhan kung anong panig ang ating pipiliin. Nagbabala ang Biblia, mga kapatid, no? Na ang diablo ay magiging tulad ng isang umuungol na leon na naghahangad na lamunin ang mga hindi naturuan at ang mga taong hindi handa. Dapat nating malaman, ang mga puwersa sa ating mundo ay gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang ating sarili mula sa pagiging biktima ng mga kaisipang ito. Lalaki ka, kilos babae, babae ka, she, gustong maging he. Yung he, gustong tawagin she. Ano po yan? Yan po ay isang kaisipan na hindi tradisyonal. O, kaya ang moral na ang moral na makikita natin sa mga tao ay hindi talaga moral o tamang pag-uugali at likas na makabibyang paraan ng pamumuhay, kundi kontra pa eh. Di ho ba? Magiging kontra. Sabi nga ang nilalang ng Diyos ay ay si Adan at saka hindi po si Steve. O di ba? Adam and Eve, hindi Adam and Steve. Lalaki at babae. Di po ba? Ang iba kung ano-anong pinagagagawa nila para lang sila ay magmukhang babae, gayong sila naman po ay lalaki. Ang iba naman kung anong pinagagagawa para sila ay magmukha kung ano yung gusto nilang kasarian. Kaya mga kapatid, hindi natin tinatalakay ito sapagkat galit tayo sa tao na gustong lalaki siya, gustong maging babae. Hindi po. Ang ating layunin po rito ay talakayin ano ba ang panig ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Panginoon Diyos? Ano bang ibig ng Panginoon Diyos? Kaya alam nyo, sabi nga dito sa referensya natin, sa pamamagitan ng pagyakap sa mga tradisyonal na paraan ng paniniwala o ang paraan ng pamumuhay at paniniwala na makadiyos, yun ang importante. Mga kapatid, ayon po kay Apostol Pablo, paano inilarawan ang kalagayan ng mga tao sa mga huling araw? Basahin po natin sa Timoteo. Ganito po nakasulat, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Paano ho inilarawan ng Apostol Pablo ang kalagayan po ng mga tao sa mga huling araw? Ang sabi, tandaan mo. Bakit ang sabi, tandaan? Para wag nating makalimutan. Bakit ang sabi, tandaan? Para wag tayo mabigla na magiging mahirap ang mga huling araw. Totoo o hindi totoo? Tayo nabubuhay na. Sa mga panahong, hindi lang basta mga huling araw, panahong malapit na yung huling araw. Di ho ba? Kaya ang sabi, ano ang magiging dahilan ng paghihirap ng tao sa mga huling araw? Dahil ang mga tao'y magiging makasarili. Di ba totoo po yan? Di baling mapinsala yung iba. Di baling mahirapan yung iba. Basta maangkin ko o matamasa ko ang ibig ko. Ang sabi pa nga dyan sakim sa salapi. Ano ibig sabihin? Yung hindi na yung hindi na iyo kukunin mo pa Bakit? Dahil sa kasakiman sa salapi. Nangyayari po yan. Lagana po yan. At ang sabi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto. Di ho ba? May mga taong ganyan, lagana po yan. Iinsultuhin ka. Kung hindi kayang ipagtanggol ang kanilang paninindigan sa pamamagitan ng Biblia, ang kanilang gagawin, ad hominem, aatakihin nila, iinsultuhin nila yung persona
nung kanilang kausap. Nasa Biblia po yan. Ano pa? Masuwayin sa magulang. Alam nyo, hindi natin pwedeng tanggihan po yan. Nagaganap po yan sa panahon natin. Di po ba? Lalo pa nga kung ang ating pong bigyang halaga yung mga taong nasa matataas na pwesto. Di ba? Masuwayin sa magulang. Walang utang na loob. Alam nyo, tama yung magkasunod na yan eh. Talagang ako angkop na angkop eh. Walang utang na loob, masuwayin pa sa magulang. Di ba? Pagtanda ng magulang ay dapat pangalagaan ng mga anak. Pagtanda, kung kailan pa tumanda, saka po itinakwil eh. Saka pinabayaan eh. At sasabing, mahal ko kayo, sabi dun sa mga tao. Kung totoo yung sinasabi mo, na mahal mo yung kapwa mo, ba't hindi mo minahal muna ang magulang mo? Hindi totoo yung sinasabi niya, I love you, brethren. Hindi po totoo yun. Bakit? Lakas ng loob mong magsalitang mahal mo ang kapwa mo at mga kapatid. Nanay mo, hindi mo mamahal. Mga kapatid mo, hindi mo mamahal-mahal. Di po ba? Totoo po yun. Ito, at ang sabi, hindi makadiyos ang mga tao sa mga huling araw. Totoo po yan. Di ba? Kaya pag pinanood nyo ang mga, tingnan nyo sa Facebook, merong isang tao na nangangaral, Amerikano siya, sa street preaching kung tawagin, pangangaral sa lansangan. May mga dumadang iba't ibang mga tao. Binubo siya. Di ba? Ayaw siyang pakinggan, iniinsulto siya. Sabi nga ng iba, ang Diyos ba na itinuturo mo ay makatutulong sa pangangailangan ko? Ang mga tao ngayon, hindi na makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Tayo, malapit na tayong mag-Lord Supper. Sa Abril 22, di ho ba? Kailangan kung tayo ay mayroong naging kaalit, kausapin natin, makipagkasundo po tayo, mga kapatid. Hindi lang sa panahon bilang paghahanda sa nalalapit nating dulang ng Panginoon o kay hapunan ni Yahushua, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Makipagkasundo. Alisin natin yung kapaitan sa ating puso, sa ating kapwa-tao. Sapagkat wala namang perpektong samahan. Pero, maging matalino tayo. Bakit tayo maghaharbor po ng sama ng loob? Alisin natin yun. Tayo ang mapapasama. Di ho ba? Ang sabi, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ang tao ngayon, anyayahan mo sa pag-aaral, ayaw. Pero pag inanyayahan mo sa kalayawan, napakadali ho nilang anyayahan. At ang sabi ng talata pa ng Biblia, ang iba ay maaring may relihiyon. Maaring yung iba ay sasabihin nilang kami makadiyos. Pero ang sabi ni Pablo, ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Sana kung ikay makadiyos, makikita yung sinabi mo sa buhay mo. Makatao ka. Kasi yung makadiyos, makatao yun eh. Ang makadiyos, maibigin sa kapwa. Ang makadiyos, may awa sa kanyang kapwa. Ang sabi ni Pablo sa mga Yahusyano, sapagkat ito'y sulat niya kay Timoteo eh. Si Timoteo, kamanggagawa niya. Ang sabi, iwasan mo ang mga taong ganito. Kaya mga kapatid, sa harap ng katotohanan ito, magulong mundo. Ano dapat gawin natin? Maging makadiyos. Ano dapat makita sa atin? Pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Yan ang ating pong pangkontra. Sa paglala ng kasamaan ng mundo, sa paggrabe po ng mga nagaganap na iba't ibang uring kasamaan, imoralidad sa mundo, ang ating pong pangontra, pag-ibig, pagmamahal kay Yahuwah. Ano halaga niyan? Pakinggan natin, next slide. Ganito nakasulat. Sa Mateo, sumagot si Yahushua, kailangan mong mahalin si Yahuwah na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang una at pinakadakilang utos. Mga kapatid, bakit mahalaga ang pagmamahal kay Yahuwah sa gitna nitong napakagulo at mga kasamaang laganap na sa mundo ngayon? Sapagkat, mga kapatid, yan po, pagmamahal sa ating Panginoon Diyos, ang unang utos po yan.
na dapat na ilagay natin sa ating puso. Mahalin si Yahuwah sa ibabaw ng lahat, higit sa ating sarili, higit kanino man at sa ano paman. Mahalin si Yahuwah ng iyong Diyos. Paano? Ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang wikang una at pinakadakilang utos. Sa makatuwid, ang ating po na sikreto na ating dapat na, sabi nga ay lagi nating ilagay sa ating isipan, sa paglala ng imoralidad, sa paglala ng lipunan, sa paglubha ng nagaganap sa paligid po natin, mga kapatid, ang ating pong dapat na unahin, mahalin po natin ang ating Diyos na si Yahuwah. Alam nyo mga kapatid, ang pagmamahal sa Panginoon Diyos ay napakahalaga po niyan. Araw-araw. Nangangahulugan ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang mga salita po ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi ho natin nakikita Di po ba? So paano ho natin maipapadama sa Diyos na mahal natin siya? Alamin natin ang kanyang kautusan. Di po ba? Pag-aralan natin ang gusto niya. Ano ba ang Diyos? Yun. Kasi I love God, madaling sabihin yun. Pero teka muna, who is your God that you say you love Him? Kilala ba natin ang Diyos? Kilala ba natin ang pangalan ng Panginoon Diyos? Anong kasangaan niya? Anong katangian ng Panginoon Diyos? Para ang ating pong relasyon sa Kanya magiging personal, magiging mutual, magiging malapit tayo sa Panginoon Diyos at malaman natin na ang ating pagsamba sa Kanya ay magiging tama, ang ating panalangin sa Kanya ay magiging tama. Nang magturo ang Kristo ng panalangin, anong sabi niya? Ama namin nasa langit ka, wala sa altar. Sambahin nawa ang pangalan mo, hindi ang larawan. Sa makatuwid kung ang pagsamba sa ating Panginoon Diyos ay sa Kanyang pangalan, entonces mahalagang malaman natin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ano pangalan ng Diyos? Ang sabi nila ay walang pangalan ng Diyos. Mayroon pong pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Panginoon Diyos sa marami na nating beses na pag-aaral ay Yahuwah. Pangalan niya. So, the more you know His name, the more you know God, lalo kang nagiging malapit. Lalo ho tayong nagiging malapit sa Panginoon Diyos. Hindi po ba? Lalong lumalalim ang ating pangunawa sa Kanya at sa Kanyang paraan. Ngayon, paano ho natin mapatutunayan ang ating pagmamahal sa Diyos? Next slide po. Ganito nakasulat. Aklat ng Awit. Diyan po ay mababasa natin, dahil mahal mo ako, sabi ni Haring David, sasagipin kita. Ito'y sabi ng Diyos kay David, dahil mahal mo ako, sabi ng Panginoon Diyos, sasagipin kita. Protektahan kita dahil alam mo ang pangalan ko. Tigil muna tayo. Mahalaga yung pangalan. Protektahan kita, sabi ng Diyos kay David, dahil alam mo ang pangalan ko. Di may pangalan ng Diyos. Yan nga ang tetragrammaton, YHWH. Pero, bagamat yan po ay puro, sabi nga, ay mga salita na sabi ay puro consonant, walang vowels, ay mababasa pa rin natin YHWH, Yahweh. Yan ang tawag ng iba. Pero, ang pangalan ng Panginoon Diyos, mga kapatid, alam nyo, pag binasa nyo ang wikang Hebreo, ang pagbasa po ay hindi mula kaliwa papuntang kanan. Ang pagbasa ay mula kanan papuntang kaliwa. Ganyan po ang pagbasa ng salita sa wikang Hebreo. Ang pangalan po ng Diyos ay Yahuwah. Alam ba nyo kung bakit? Sapagat ang pangalan niya ay ibibigay din niya sa anak niya. Kaya ang pangalan ng anak niya ay Yahushua. Ang pangalan ng Diyos, Yahuwah. Nandun yung pangalan niya sa anak niya. Yahuwah, Yahushua. Nakita ninyo? Kaya mahalagang malaman natin ang pangalan ng Panginoon Diyos para ating mapatunayan ang ating pagmamahal sa Kanya. Ayan, dahil mahal mo ako, sasagipin kita, poprotektahan kita dahil alam mo ang pangalan ko. Kaya hindi isang maliit na bagay na ating tuklasin ang pangalan ng Diyos.
Di ho ba? Ito pa halaga. Kapag tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Ako ay sasa iyo kapag ikay nasa problema. Yan ang importante eh. Maproblema ang buhay. Problema sa karamdaman, problema sa kwarta, problema sa pakikitungo sa kapwa, problema sa trabaho. Ang daming problema. Baka tayo po'y malubog sa problema at hindi na po tayo makaahon. Kung gayon, para tayo ay wag po sumapit sa ganung sitwasyon, mahalagang malaman po natin ang pangalan ng Panginoon Diyos sapagkat ang sabi, kapag tumawag ka sa akin, sasagutin kita at ako sa iyo kapag ikay nasa problema. Sa iyo ako, sabi ng Diyos. Ano pa? Ililigtas kita at ipagpaparangalan. Ibig sabihin, ibubunyi ka ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko kayo ililigtas. Ganyan ang mga pangungusap ng Panginoon Diyos. Kailan, kung ating pong mapatunayan na mahal natin siya, paano ang pagmamahal sa Panginoon Diyos? Ang sabi, alam mo ba ang pangalan ko? Alam mo ang pangalan ko. Puprotektahan kita, sabi ng Diyos. Ililigtas kita. Sasamahan kita sa panahon ng iyong problema. Kakaroon ka ng mahabang buhay. Napakagandang biyaya at pangako ng Panginoon Diyos. Di po ba, mga kapatid? Anong isa sa mga utos ng Panginoon Diyos na kailangan na manumpa tayo sa pangalan ng Diyos? Ibig sabihin, mahalaga ito para sa Ama. Ano po ito? Pakinggan natin. Sa Deuteronomy. Ito nakasulat, mga kapatid. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo siya. Manatili kayo sa Kanya at sumumpa kayo sa pangalan lang niya. Nabanggit na naman yung pangalan. Kaya isa sa mga utos ng Diyos na mahalaga para sa Kanya, na dito ay kailangan manumpa ka sa pangalan niya. Ang sabi, igalang ninyo ang Panginoon. Mayroon pong mga tao walang galang sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Paawala ang wikang Panginoon, hindi ko naman nakikita ang Diyos eh. Ganon. Kung hindi mo nakikita, ayaw mo maniwala sa Diyos. Paglabas tangan sa Diyos po yun eh. Di ho ba? Kawalang galang sa Diyos po yun. Para bang sinabi mong ang lahat ng bagay ay umiral sapagkat yan ay bunga lamang ng evolusyon o Big Bang Theory. Sumabog ang ibang particles ay naging dagat, ang ibang particles ay naging bundok at naging punong kahoy. Hindi ho totoo po yun. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha ng Panginoon Diyos. Kaya paano dapat natin patunayan ang ating pagkilala sa Kanya? Abay, irespeto natin ang Diyos. Paano natin magagawa yun? Paglingkuran natin siya. Anong uring tuntunin? Anong uring utos po yan? Manatili kayo sa Kanya at sumumpa kayo sa pangalan lang niya. Napakahalaga ng paglilingkod at pagkilala sa Diyos. May kalakip na pagsumpa sa pangalan niya. Paano tayo susumpa sa pangalan kung di natin alam ang pangalan ng Diyos? Kaya mga kapatid, atin pong dapat na buksan ang ating mga pag-iisip. Panahon na po para ating malaman ano ba talaga ang ibig ng Diyos. Malaman natin. Pagka nalaman natin ito, gawin po natin, mga kapatid. Bakit hangad na hangad ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya? Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Salmo, ganito nakasulat. Kilalanin ninyo na ang Panginoon, si Yahuwah, ang Diyos. Siyang lumikha sa atin at tayo Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri, magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon o si Yahuwah, ang pag-ibig niya'y walang hanggan at ang Kanyang katapat ay magpakailanman. Bakit po hangad ng Diyos na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya? Mabuti kasi layunin ng Diyos para sa atin. Opo, napakabuti ng hangarin ng Diyos para sa atin. Ang isa sa napakabuting bagay para sa sangkatauhan ay ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Di ba? Kilalanin ninyong Panginoon, si Yahuwah, siyang lumikha sa atin at tayo Kanya.
Paano tayo nilikha ng Panginoon Diyos? Ang sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang Diyos ay espiritu. Wala siyang material na wangis na katulad natin. Pero ano ibig sabihin ng Diyos sa wangis niya? Sa uri, sa quality. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa uri, ibig ng Diyos ng tao ay maging kagaya niya. Sa pag-ibig, sa kabanalan. Napakadakilang layunin yon. Di po ba? Ang ibig sabihin, tayo nilikha para magkaroon tayo ng magandang layunin sa buhay. Magkaroon tayo ng, ika nga ay matuwid na purpose sa ating pag-iral sa mundo. At tayo binigyan ng mga kakaibang katangian upang maging kalarawan na tayo ng Panginoon Diyos. Kalarawan, ho? Ang ating kakayahang bumuo ng isang relasyon sa Diyos ay isang katangiang nakahihigit sa iba pang nilikha. Hindi tulad ng mga hayop at ibang mga nilalang, di po ba? Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan para malaman ang katwiran, para magkaroon ng reasoning power, di po ba? Para magkaroon tayo ng emosyon, para matuto tayo ng buhay espiritual na nagbibigay daan sa atin upang magkaroon tayo ng mas malapit na relasyon at malalim na kaugnayan sa Panginoon. Kaya sa gitna ng kaguluhang ito, ang lalo natin pong pag-igihin kung paano pa tayo lalong magiging malapit sa Panginoon Diyos. Nais po ng Diyos na tayo magkaroon ng tunay at malapit na relasyon sa Kanya. Sa paanong paraan? Malaman natin ang pangalan niya, inuulit namin. Pagkaalam sa Kanyang kasyangaan, espiritu siya. Kung ano ang damdamin ng Diyos kapag tayo ay magiging masunurin sa Kanya. At kung ano naman ang Kanyang magiging damdamin kung tayo po ay magiging tagapagsalangsang sa kautusan niya. Kapag kalubos nating naiintindihan ang napakagandang kaloob na ito sa atin ng Panginoon Diyos, mapupuspos tayo ng mabuting pag-uugali. Ano yun? Kababaang loob, at tayo na may mamamangha sa lahat ng gagawin pa ng Diyos. Kaya mahalaga talaga mga kapatid, sa yugtong ito ng ating buhay, pag-igihin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kung sa ating kapwa, pinagbubuti natin ang ating relasyon, higit po sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Diyos ang lumikha po sa atin. Ang Diyos ang may-ari sa atin. Ang sabi nga po sa talata, tayo'y kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na kanyang inaalagaan sa kanyang pastulan. Nakakakain tayo sapagkat tayo may tinatanggap na biyaya. Aba, hindi ho totoo yun. Kung hindi po ako magtatrabaho, wala pa akong siswerduhin. Kung wala po akong sweldo, wala po kami pambili ng pamilya ko ng makakain namin ba na napakapiloso po naman natin pagka ganun tayo. Yung bang lakas na ginamit mo sa pagtatrabaho galing sa iyo? Oo, malakas po akong kumain eh. Ganon. Baka atakin ka sa puso niya. Hindi totoo po yun. Sapagkat ang ating lakas, ang ating paghinga ay nasa kamay ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya ang lahat ng ito na ating natamasa, kung tayo may kumikilos at gumagalaw, nakakapaghanap buhay, gawa po ng tulong at awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, tanong natin, sapat na ba ang pagkilala sa pangalan ng Diyos upang patunayan natin ang ating malalim na kaugnayan sa Kanya, pag-ibig sa Kanya? Ito ho, basahin natin. Next slide. Ganito nakasulat. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanyang katotohanan. Sapat na bang makilala natin ang Diyos? Ang pangalan niya Yahuwah, para ating patunayan na tayo tunay na umiibig sa Panginoon Diyos? Aba, hindi po. Ang tunay na umiibig, sumusunod sa Kanyang mga utos. Mahirap ba ang pagsunod sa utos ng Diyos? Ang sabi, hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Anong mahirap? Paglabag.
Pag lumabag tayo sa utos ng Panginoon Diyos, mas mahirap yun. Halimbawa, huwag kang gagamit ng ipinagbabawal na mga droga. Gumamit ka, nahuli ka, nabilanggo ka, mas mahirap yun. O di ba? Huwag kang papatay. Pumatay ka, nahuli ka, nasilya elektrika ka. Bago ka masilya elektrika o kaya hatulan ng kamatayan, ilang taong ka na nandoon sa bilangguan. Hindi ba't mahirap yun? Kaya mas magaan ang sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. At ang sumusunod, masarap ang pakiramdam niya. Di po ba? Alam niyang wala siyang naaapi. Alam niyang wala siyang nalalabag na batas ng tao, lalo batas ng Diyos. Kaya mapayapa buhay niya. Nakakatulog siya ng mahimbing. Ano sama kung ang tao'y nagsasabing kumikilala sa Panginoon Diyos, subalit hindi naman niya sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ang sabi, sinungaling. Wala sa kanyang katotohanan. Kaya ang tamang pagkilala sa Panginoon Diyos, ang tamang pag-ibig sa Panginoon Diyos, mga kapatid, tuparin natin ang kanyang mga utos. Kailangan nating malaman kung ganon, ano-anong mga kalooban ng Diyos. Ano-ano ang kanyang mga utos na dapat kong gawin. Halimbawa, dapat nating mahalin ang ating kapwa tulad sa ating sarili. Nagagawa ba natin yon? Baka naman pagtingin natin sa ating kapwa, minimenos natin yung ating kapwa. Mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Magagawa ba natin yun? Opo, magagawa po natin yan. Kahit na sila'y ayaw sa atin, magagawa pa rin nating suklian ng pag-ibig at pagmamahal. Di baling hindi mo ako mahal, basta mahal kita. Kasi utos ng Diyos Mahalin ko kapwa ko. Hindi lang yung mamahalin ko, yung nagmamahal din sa akin. Paano po yung iba? Ang sabi nga ng Panginoong Yahushua, ipanalangin nyo yung mga umuusig sa inyo. Di ba? Yung mga kumakaaway sa inyo, ipanalangin ninyo. Ibig sabihin, gawan nyo ng mabuti. Maging mabait tayo sa mga taong nagmamaltrato sa atin. Suklian natin magtataka yung mga yun Di ho ba? Itong taong ito, ginagawan ko na ng masama. Ang isinusukli ay mabuti. Mag-iisip ngayon yun. Ganyan ang mga tunay na kay-Yahushua. Ganyan ang mga tunay na followers of Yahushua. Ang Kristo po ay nagdanas ng matinding kahirapan. Pero sa huling yugto ng kanyang buhay, tumingala siya sa langit at sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isipin ninyo, ang nagpahirap sa kanya, yung tumusok sa tagiliran niya, ay ipinanalangin pa niya sa Ama na, Ama, patawarin mo sila. Kung nagawa yun ng ating Panginoong Yahushua, siya ang ulo ng iglesia, tayo sangkap ng kanyang katawan, siya ang ating sinusundan, tayo ang tagasunod sa kanya, magagawa rin po natin. Mga kapatid, sa atin po na patuloy na pagsamba, ang maging sentro ay ang Diyos. Wala ritong mahalagang pangalang babanggitin. Wala po. Ang sentro, Yahuwah. Ang sentro, ang anak niya, si Yahushua. Silang dalawa at ang mga salita ng Diyos ang importante sa atin. Kaya upang tunay na mahalin, makilala natin at ating mahalang Panginoon Diyos, dapat natin po nasundin ang kanyang mga utos. Paano natin masusunod ang lahat ng mga utos ng Panginoon Diyos kung kakarampot lang ang ating alam tungkol sa aral ng Diyos? Di po ba? Ang Biblia po, makapal po yan. Basahin po natin, magbasa tayo. Ano ang magiging guide natin sa pagbabasa? Yung ating pong paninindigan. Pag mayroon kayong mga na-encounter sa Biblia na mga parang komplikado na mga bahagi ng Biblia, walang masama kung tayo po ay humingi ng tulong sa isa't isa. Di po ba? Bakit ito parang nagko-kontra-kontra? Para lalo nating maintindihan, magsishare tayo ng isa't isa ng alam natin. Walang kontra-kontra Biblia. Ang nagko-kontra-kontra yung isipan ng tao sapagkat hindi niya naiintindihan. Di po ba? Siyempre, pagka hindi natin naiintindihan, magkakaroon tayo ng confusion hanggang sa tayo po ay malagay na sa isang kalagayang ateo ka na, ayaw mo nang paniwalaan ng Diyos.
anti-biblical ka na, ayaw mo na sa Biblia. Di ho ba? Kaya dagdagan natin ang ating panahon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos at maging tapat tayo sa Diyos at sa Kanyang mga utos. Gaano ho kahalaga ang mga tao sa Diyos na ang puso nila ay lubos na tapat sa Panginoon Diyos. Next slide po, ganito nakasulat. Sapagkat nakatingin ang Panginoon o si Yahuwah sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Mga kapatid, gaano kahalaga ang mga tao para sa Diyos ng puso po'y lubos na tapat sa Panginoon Diyos. Ang sabi riyan nakatingin ang Panginoon o si Yahuwah sa buong mundo. Kita ng Diyos lahat ng yan. Pero ano ang sabi? Para palakasin ng mga taong matapat sa Kanya. Alam ng Diyos na ang mundo ay maghihirap. Sapagkat ang Diyos ay omnisciente. Alam ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. Tayo hindi natin alam yan. Kaya ang sabi ng Diyos komo't alam niya, ang mundo ay maghihirap. Ang mundo ay mapupuno ng kaguluhan at confusion. Ang sabi niya, yung matapat sa Kanya, palalakasin niya. Yan ang espiritual na pagpapalakas. Kailangan ko, kailangan po ninyo, kailangan po natin lahat yan. Espiritual na pagpapalakas na yan po ang dapat nating hingin sa ating Ama. Paano natin matatanggap po yan kung maging matapat tayo sa Kanya? Mahalin natin ang Panginoon Diyos, mahalin natin ang Kanyang mga kautusan. Walang ibang ibig ang Diyos para sa atin. Ang ibig niya, yung ikabubuti ng tao. Kaya lang may mga taong sumasama ang kanilang wakas sapagkat hindi ang pinili ang pagsunod, ang pinili pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sino po ang isa sa magandang halimbawa ng isang taong tunay na nagmahal sa Diyos? Next slide po, sa Gawa 13:22. Nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos. Nagustuhan ko si David na anak ni Jesse. Susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Sinong isa sa halimbawa ng isang taong tunay na nagmahal sa Diyos? Si David. Alam niyo kasi, itong si David, nagdilim. Ano ibig sabihin nagdilim? Tinakasan na ng Espiritu Santo. Pero siya ba'y naghahari pa rin? Opo, nakaupo pa rin sa trono. Pero wala na siyang patnubay ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Nagpasya siya. Ano pasya niya? Alisin si Saul. Nung alisin si Saul, sino ang kanyang ipinalit? Si David. Hindi po ba? Bakit po si David ang kanyang pinili? Marami ang pagpipilian. Kasi ang sabi niya, itong si David, susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Lahat. Wala siyang tatanggihan. Yun ang nakita ng Diyos kay Haring David. Bagamat si Haring David, alam nyo, kung pag-aaralan natin, si David ay nagpakita ng malalim na pag-ibig sa Panginoon Diyos. Nung bata pa siya, ginawa ni David ang lahat para ipakita sa Diyos ang pagmamahal niya sa Panginoon. Pero tandaan po natin, si David ay hindi perpektong tao, gaya natin. Si David po ay taong nagkasala rin. Di ho ba? Pero sabi nga po, sa kabila ng kanyang mga pagkakasala at pagkukulang, naroon po sa puso ni Haring David yung pong paghahangad na matupad niya ang mga utos ng Panginoon Diyos. Wala kasing taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala eh. Di ho ba, mga kapatid? Magturo kayo ng tao. Siyempre, hindi kasama ang Yahushua. Siya lang ang taong perpekto eh. Tayong pangkaraniwan tao. Sino sa ating gumagawa ng mabuti ang hindi nagkakasala? Lahat tayo. Kaya kung ang ating titignan, yung ating pong mga nagdaang buhay at naging paraan ng pag-uugali, walang karapat-dapat sa atin sa harap ng Diyos. Wala. Walang dapat magturo sa atin. Ang ministro, taong nagkakasala.
Huwag burahin natin sa isipan natin na kapag tumayo ang isang ministro o pastor o pare sa isang pulpito, perpekto ang sasabihin niyan. Una, hindi siya perpekto. Walang perpekto. Wala po. Iisa lang. Maging ang Panginoong Yahushua, di ba? Nang tawagin siyang mabuti, walang mabuti, kundi isa lang, ang Ama lang, sabi ng Panginoong Yahushua. Bagaman ang Kristo ay hindi nagkasala, pero sabi niya, ang Ama lang. Pinakikita niya ang kababaang loob. Bakit tayo hindi natin magawa po yun? Bakit ang umukilkil sa isipan natin ang nagdaan sa nabuhay ng ating kapatid o ng ating kasama, ng ating kaibigan? Dati ganyan ka sino ka ngayon para? Kung sabihin ko naman sa inyo, mga mahal na kapatid, si Apostol Pablo, isang halimbawa, ano siya? Naghasik siya ng terorismo o takot sa unang iglesia. Siya ang binigyan ng karapatan ng mga tagapagturo ng kautusan ng mga Hudyo at mga Parsayo, usigin ang iglesia. Di ho ba? Kalagkarin bahay-bahay ang mga iglesia ni Yahushua noon. Pahirapan at ibilanggo. Pero nang siya po ay tawagin mula sa pagiging Saulo ay naging Apostol Pablo, alam nyo, bago, nabulag po siya, di ba? Sa daan patungo sa Damasco para ipagpatuloy niya ang pag-uusig sa mga tagasunod ni Yahushua noong unang siglo. Nabulag siya. At siya ay dinala sa isang bahay at sinabi ng Panginoong Yahushua kay Ananias, puntahan mo yung taong yon. Nung nandoon na itong si Ananias, pag binasa niyo Biblia, Panginoon, sabi niya kay Yahushua, ito yung umuusig sa iglesia, sa mga tagasunod niyo, Panginoon. Hindi, meron akong ipagagawa dyan. Isipin nyo, manguusig, nagasik ng terorismo sa unang iglesia, nagkinakaladkad ang mga miyembro sa unang iglesia, tagasunod ni Yahushua, bahay-bahay, bata, matanda, pero pinaging dapat na maging apostol sa kahintilan. Sino tayo para ating tignan ang nakaraan ng kapatid? Ang sabi ng Biblia ay maliwanag. Ang taong gumagawa ng mabuti sa umpisa ng kanyang pamumuhay, ngunit siya po'y gumawa ng masama, yung masama na kanyang ginawa sa bandang huli, doon siya hahatulan ng Diyos. Yung masama na tao na gumagawa ng kasamaan dati, pero ng bandang huli, sa yugto ng kanyang buhay, gumawa siya ng kabutihan at kinamatayan niya, yung kabutihan ginagawa niya, doon siya hahatulan ng Panginoon Diyos. Kaya ang importante, sino tayo ngayon? Ano tayo ngayon? Tagasunod ba tayo? Opo, salamat. Yan ang atin po na dapat na makita. Paano pinagpatuloy ni Haring David na pagpapakita sa Panginoon Diyos ng walang sawang pagmamahal, katapatan sa Ama, na ito rin ang dapat makita sa atin. Next slide po. Ganito nakasulat. O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat-dapat lang na hatulan niyo ako. Sana madama natin yan. Yang mga binanggit ni Haring David, pinayagan ng Diyos na mapasulat sa Biblia. Diyan ay talagang makikita natin kung gaano ang kababaang loob ni Haring David. Hindi siya nagmamalinis sapagkat hindi siya malinis. Hindi siya nagpapakatuwid sapagkat hindi siya matuwid. Manapa ang nakita sa kanya ng Diyos na yun ang gusto ng Diyos na makita rin sa bawat isa sa atin. Yung kababaan ng loob, yung pag-amin sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya diyan mababakas natin ang kanyang kababaang loob. Ang sabi niya, kaawaan niyo ako, Diyos ko.
ayon sa inyong tapat na pagmamahal, ayon sa inyong labis na pagmamalasakit. Ang lahat ng pagsuway ko'y inyong pawiin at ako'y patawarin. Di ba yan din ang dapat nating sabihin? Ang sabi niya, hugasan niyo ako, linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Bakit? Dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway. Kaya mga mahal na kapatid, ang ating po na pagkatao ay dapat nating siyasatin. Mga mahal na kapatid, walang pinakamaganda kundi aminin natin sa Diyos ang ating nagawang kasama, ang ating mga nagawang pagsuway. Bakit? Aminin man natin at hindi, kita ng Diyos ang laman ng ating puso. Ang sabi ni Haring David sa Panginoon Diyos, tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Totoo naman yun, mga kapatid. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin, kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa aking karapat, dapat lang na hatulan niyo ako. Kaya kung ang Diyos ay nalulungkot kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan, dapat tayo malungkot din sa ating mga pagsalangsang. At anong dapat hilingin natin? Katulad ng hiniling ni Haring David. Pakinggan natin. Ganito ho ang nakasulat sa aklat ng Salmo sa 9:11. Next slide po, ganitong ating mababasa. Kalimutan nyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha nyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag nyo po sanang bawiin. Yan ang ating dapat na ipanalangin, katulad ng panalangin ni Haring David. Binigay sa atin ang espiritu ng kababaan, Ama, huwag mo na pong bawiin yun. Likha niyo ako ng busilak na puso, pusong malinis at tapat sa inyo, at pusong handang tumulong sa ating kapwa. Huwag mo na pong bawiin yung espiritong yan. Kapagkat sa oras na bawiin ng Diyos yan, tayo po ay magdidilim. Ang magiging pagtrato natin sa matuwid o tama ay magiging mali. Ang pagtrato natin sa mali, magiging tama. Kailan po yun? Pagka pinawi na ng Diyos at binawi na niya sa atin ang kanyang espiritu. Kaya yan po ang ating ipinapanalangin palagi sa Ama. Sa kabila po ng aming mga kasalanan, ay huwag niyo po kaming papatulan. Maawa pa rin po sana kayo. Itinuturo ba sa ating mga Yahusyano ang marapat na pag-ibig kay Yahuwah? Pakinggan natin, next slide po. Ganito nakasulat. Sumagot si Yahushua, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan niyo ang mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, ang natataging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Tinuro din ba sa atin ng Panginoong Yahushua ang pag-ibig kay Yahuwah? Opo. Ayan, no? Maliwanag po yan. Salita ng Panginoong Yahushua. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan niyo mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso. Kaya walang hihigit sa pag-ibig natin sa Diyos. Ang sabi nga, ang pag-ibig sa Panginoon Diyos ay hindi nangangahulugan na tayo ay nagiging perpekto. Pero sabi nga sa Ingles, although we are imperfect, God loves us perfectly. Bagamat tayo hindi perpekto, tayo po ay tumatanggap ng perpektong pag-ibig ng Diyos. Pagkaibig nating makita at napaibig nating masumpungan ang tunay na pag-ibig, hanapin natin ang Diyos sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Panginoon Diyos. Pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na walang pasubali, unconditional love, na yan ay nagmumula kay Yahuwah. Anong mga kahalagaan pag ginawa natin po ito? Ang pagpapala ng Diyos ay sa atin. Anong mga pagpapala yan? Tingnan natin. Ganito nakasulat po sa aklat ng Salmo, ating pong babasahin.
Sa Panginoon o kay Yahuwah mo hahanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon o kay Yahuwah ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ihahayag niya ng malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan. Kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon o ni Yahuwah at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kaiinggitan ng masasama na gumiginhawa. Kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila, huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong puot. Huwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama. Ang masama ay pagtatabuyan. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon o kay Yahuwah ay mananatili sa lupaing ito. Hindi magtatagal at mawawala ang masasama. At kahit hanapin mo man sila, hindi mo na makikita. Ngunit ang mga mapagpakumbaba ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel ng mapayapa at masagana. Pagpapala o hindi pagpapala? Pagpapala. Ano yun? Yung pamamalagi natin sa lupain ng Israel, na tumutukoy sa Israelita noon, ng mapayapa at masagana, hindi ba't pagpapala yan? Pero kanino? Sa mga lingkod niya na mayroon pong kapakumbabaan. Mababa ang kanyang kalooban. Yan ho ang ating dapat na mataglay, mga kapatid. Yan po ang dapat nating sikaping mataglay ang kababaang loob sapagkat diyan po nakadepende ang pagtitiwala sa atin ng Diyos at mananatili ang kanyang kapayapaan at ang pagpapala niya sa atin. Ano ang magagawa natin para maipakita natin ang ating pananabik sa Diyos? Bakit ganito ang ating tanong? Sapagkat ang iba, mga kapatid, una, hindi kumikilala sa Diyos. Ang iba, kung kumikilala man, napakababaw. Bakit mababaw? Hindi alam ang pangalan ng Diyos . Diba? Hindi niya inaalam kung ano pa yung kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Siya'y nagkasya lang sa kung ano ang sasabihin ng kanyang pare o ng kanyang pastor doon sa tribuna o pulpito. Hindi ganoon. Ang Biblia, ang sabi, mapapalad silang mga nagbabasa ng aklat na ito. Kaya mapalad. Sino ang may kapalaran? Yung nagbabasa. Kaya hindi lang basta tagapakinig, tagabasa. Magbabasa ho tayo sapagkat ang ibang mangangaral, hindi naman nila ipinangangaral ang ibang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung hindi natin babasahin, paano na ang ating relasyon sa Diyos? Magiging mababaw. Di ba? Hindi malalim. Pero yung mga taong nagbabasa, lalong lumalalim ang kanilang kaalaman, lalong lumalalim at lalong nagiging malapit sila sa Panginoon. Yan po ang ibig ng Diyos na makita po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kaya ano magagawa natin para maipakita ang ating pananabik sa Diyos? Ito ho, pakinggan niyo sa mga ilang talata pa na sa ating pag-aaral. Sa aklat po ng Jeremias, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso at ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag at aking titisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo. Ang sulat na ito'y sulat ni Jeremias na yun ay mensahe ng Diyos sa mga taga-Israel. Pagkatapos na sila po ay mabihag sa Babylonia, gaano katagal sila nabihag sa Babylonia? 70 taon. Pero nang sila'y mapalaya, sabi ng Diyos sa kanila, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako. Sa makatwid yan, pagkatapos mapalaya, sa pamamagitan ng pagkakasangkapan ng Diyos sa hari ng Persia na si Ciro, napalaya ang mga Israelita sa Babylonia. Sapagkat nang nilusob ng Persia, ang Babylonia nagapi nila at ang mga Israelitang nandoong bihag ay napalaya.
at nakarating doon, nakabalik sa Jerusalem. At ang sabi ng Diyos sa kanila, kung hahanapin ninyo ako, masusumpungan ninyo ako. Kailan yon? Kung sisiyasapin ako ng inyong buong puso. Sa makatuwid, buong puso, hindi half-hearted. Buong pag-iisip, hindi kalahating pag-iisip. Buong lakas ay ating pong iukol sa ating pong pagsisiyasat at paghanap sa Diyos. Pagpapala ang nakalaan na yan po ay ang tayo ay magiging malapit sa Ama, lalo na sa panahon pong ito. Hindi na po itong panahon natin ay magiging magaan. Hindi na po. Lalong palubha ng palubha ang kahirapan, sapagkat yan po ang isa sa mga palatandaan na sinabi ng Panginoong Yahusya. Sa mga huling araw ay magiging mahirap ang pamumuhay. Dahil diyan, mga kapatid, ano ang isang bagay na hindi kailanman mangyayari sa mga taong palaging malapit sa Diyos at tapat sa Panginoon Diyos? Pakinggan natin sa Aklat ng Korinto. Ito nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi ang may akda ng kalituhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng nakikita natin sa lahat ng iglesia ng mga banal. Ano ang isang bagay na hindi kailanman mangyayari sa mga taong naghahanap at nagmamahal sa Diyos, tapat sa kanyang mga utos? Hindi siya malilito. Ano ibig sabihin hindi siya malilito? Alam niya kung ano ang kanyang gagawin at kung anong ginagawa niya. At alam niya kung saan patutungo ang kanyang gawain. Bakit? Sapagkat ang Diyos na si Yahuwah, kailanman sa mga anak niyang tapat, ay hindi niya papayagang malito. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos o may akda ng kalituhan, kundi ng kapayapaan. Sino yung may kapayapaan? Yung alam niya yung kanyang ginagawa ay tama at naaayon sa salita ng Diyos. Alam niya ng kanyang pagkilala ay ayon sa aral ng Panginoon Diyos. Kaya alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya panatag siya, payapa siya. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagmamahal natin kay Yahuwah na ating Ama, ating Diyos, ay hindi lamang isang paghahayag ng isang salita o sa pangungusap, kundi sa pamamagitan ng ating pong kasiglahan sa pagsunod sa kanyang kautusan. Pagmamahal na tunay, pagmamahal na yun ang hinahanap ng Ama. Kapag naglilingkod tayo sa Diyos, maging tapat tayo sa Kanya, layunin, laging inuuna ang kanyang kalooban kaysa ating kalooban. Laging itinatanong, ano bang ibig ng Ama na gagawin ko? Kahit labag pa at hindi gusto ng katawan ko, gagawin ko yon, sapagkat iyon ang kalooban ng Ama. Sa paggawa natin ng mga bagay na ito, mga kapatid, ano lamang ang ibig sabihin na titiyak natin ng ating ginagawa ay naaayon sa gusto niya. Matutuwa ang Diyos sa atin. Magagalak ang Diyos sa atin. Kaya sikapin nating mahalin si Yahuwah lagi ng buong puso natin, buong kaluluwa, pati na ang ating kapwa-tao. Naway maging tapat at maging masunurin tayo sa kanyang mga utos upang ang kanyang liwanag, ang kanyang patnubay ay mamalagi po sa atin. Kahit mahirap, kahit masakit ang ating pinagdadaanan, kapag kasama natin ang Ama, gumagaan ang lahat. Sapagkat mayroong tumutulong para bitbitin ang ating problema, para bitbitin ang ating pasanghirap sa pamumuhay. Sapagkat ang Ama, hindi niya kailanman pababayaan ang mga anak niya na sa kanya'y nagtitiwala, ang mga anak niya na sa kanya'y nagmamahal. Tumayo kayo, yan pong ating ipananalangin. Ama namin Diyos, sa kalagayan ng mundo na aming kinalalagyan, napakagulo, nalilito ang iba, maraming tao ang naghihirap. Dagdag pa ang mga biktima ng giyera, biktima ng mga kalamidad, bata matanda, walang pinipiling edad. Napakahirap ng mundo na aming kinalalagyan. Kaya ang aming dapat na pag-igihin ang aming relasyon sa iyo.
ang aming kaugnayan sa iyo. Ama, aming pinagtatapat kahit kailan hindi ho kami naging perpekto. Hindi ho kami naging matuwid sa harapan mo. Nagkakasala kami araw-araw. Nagkukulang kami araw-araw. Hindi po kami nagiging tapat sa iyo. Kaya amin po na hinihiling sa aming pag-amin ng aming mga pagsuway, magdalang habag ka sa iyong mga anak. Maawa ka po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo pa sana kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. At makita mo po sa amin ang pagmamahal sa aming kapwa, sapagkat yun po ay pangalawa sa utos na pinakamahalaga para sa iyo, Ama, na makita sa bawat isa sa amin. Ano kaya ang magiging hantungan ng mundo? Ano kaya ang magiging wakas na naghihintay sa mga tao? Tinuro mo sa amin, ang aming magiging wakas ay magiging mabuti. Ang totoo maging sa buhay na ito, mayroon ng pagpapala na ibibigay ka kapag kami tapat sa iyo. Ama, salamat, nakilala ka namin. Hindi lamang sa kalagayang espiritu, kundi pati ang pangalan mo. Salamat po. Salamat, Yahuwah, sapagkat ipinakilala mo sa amin ang iyong pangalan. Salamat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at sana madagdagan mo kami ng pananampalataya. Huwag sana kaming makilos, huwag sana kaming mag-alala. Palagi namin isaisip, nandiyan kang palagi, na kapag may problema kami, na kung magkaminsan naman ay talagang napakabigat. Kung iisipin namin, baka mawalan kami ng pag-asa. Pagka kami dumudulog sa iyo at kami sa iyo humihingi ng saklolo. Ama, pakinggan mo naman po sana kami. Iuunat mo sana ang iyong kamay upang kaming magkakapatid ay makapagpatuloy sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Ama, salamat ng marami sa iyo. Meron pa kaming isang bagay na hihigit sa iyo, sapagkat hindi namin alam ang bukas. Ang sa amin lang, Ama, kung babawiin mo po ang aming hiram na buhay, sana madatnan mo kami. Sumusunod kami sa iyo upang ipikit mo namin ang aming mga mata. Taglay namin ang pag-asa sa araw ng unang pagkabuhay. Makakasama kami at makapiling mo at makapiling natin ang Ama. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka namin. Tanggapin mo po ang pagsamba namin sa iyo. Umaasa kami. Pinagindapat mo na kami. Binasbasan mo po ang isang katauhan. Maawa ka po sa mga tao sa mundo. Alalahanin mo rin sila na makapakinig ng Ebanghelyo. Magbasa kami ng mga salita mo para lalo maging maigit, lalong maging malapit kami sa iyo. Hinihiling namin ang lahat sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang pagkikiisa ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga tagubilin po. To learn how to make the Lord's Supper bread, please visit our website at www.churchofyahushua.org, and it is posted on the main page po. Kaya atin pong
Panoorin yan para malaman natin ang paggawa ng tinapay para sa ating Lord's Supper sa Abril 22. Humigit kumulang 7:30 lang hapon, paglubog ng araw. At diyan sa unang Timoteo ay ating ipanalangin ang mga namumuno sa mga bansa, pati na ang mga namumuno ng relihiyon at ang buong sangkatauhan para sa ikapapayapa pa at sa ikalalaganap ng salita ng Diyos. Mga kapatid, meron pa tayong isang linggo sapagkat yan pong 22 ay Lunes. Kung hindi po ako nagkakamali, At meron pa tayong isang linggo na paghahanda sa ating mga sarili sa magitan ng ating pananalangin, pagsisiyasat sa ating sarili bago po tayo sumama sa dulang ni Yahushua o diyan po sa Lord's Supper. Ang ating ginagawa, katulad ng panahon ng mga apostol, nang mawasak na ang Second Temple, sa bahay-bahay sila, ang nangunguna po ay ang mga padre de pamilya na sila nga po ang kung tawagin po natin, maikukonsidera nating mga elders po o mga matatanda sa iglesia. Kaya umaasa tayo na itong ating pong pinag-aralang ito ay patuloy nating maibuhay hanggang diyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.